Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dismayado ang mga senador ngayong araw matapos malamang wala pa rin konkretong plano ang gobyerno kung paano susolusyonan ang pagbaha. Yan ay sa kabila ng paglaan ng mahigit 1 billion pesos kada araw para sa flood control. Samantala, may kinalaman nga kaya ang reclamation sa Manila Bay sa malawakang pagbaha sa Metro kamakailan. Alamin ang sagot sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. As I mentioned, I think the updating of the master plan is still ongoing in some aspects. And So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? well, to some extent, that's correct, Madam Senator. Wala pa rin palang konkretong master plan ang Department of Public Works and Highways hinggil sa pagkokontrol ng baha. Ito ang naibunyag sa Senate inquiry ngayong araw. Sa halip ay hiwa-hiwalay ang mga proyekto para sa 18 major river basins sa bansa. 15 years makalipas ang Ondoy, ano na ang nangyari sa dose-dosenang feasibility studies at flood management plans para sa Metro Manila na pinondohan ng ating pamahalaan at maging ng ibang bansa kasama na ang World Bank? Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects? Nagisa ang DPWH dahil sa nakalipas na 2 taon ay may nakalaang flood control budget na mahigit 1 bilyong piso kada araw. Pero nalubog pa rin sa malawakang pagbaha ang Metro and Mega Manila nitong Hulyo, ilang araw lang matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na may nakumpleto ng 5,500 flood control projects. I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Ayon sa DPWH, 50 taon pa ang bibilangin para tuluyang maramdaman ang resulta ng Flood Control Master Plan na kasalukuyan pa ring pinag-aaralan ng ahensya, habang may 305 billion pesos naman ang ipinapanukalang flood control budget sa 2025. It's not a one-time project na kinabukasan po makikita natin yung result. I think medyo matagal po yung pag-construct ng mga ganyang klaseng mga proyekto po. Samantala, inamin rin ng Environment Department na base sa kanilang pag-aaral ay babagal ang galawan ng tubig papunta sa Manila Bay bunsod ng mga panukalang reclamation projects. Sa ngayon, mahigit 2,500 hectares ng nakabingbing reclamation projects sa Metro Manila area ng Manila Bay ay karamihan inaprubahan sa panahon ng Duterte administration. Reclamation projects will slow down the flow of water, and the change actually so far in our model runs has been for the negative. Ayon sa DENR, isasama na nila ang flood management integration sa basehan ng kanilang review ukol sa mga reclamation projects na pinasususpindi ng Pangulo sa 22 reclamation projects. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.